Hustisya ang sigaw ng pamilya Inostasyon dahil sa masakit na sinapit ng kanilang kapamilya na si Chris Rijoso Inostasyon. Matapos na mawala ay natagpuan ng wala ng buhay nitong katawan sa damuhan malapit sa kanilang tinitirhan. Agad din namang naaresto ang suspect at nakakagulat dahil sa kanyang salaysay ayon sa kanya ay sinapian siya ng masamang espiritu kaya niya nagawa ang pagpatay sa taong ayon din sa kanya ay mahal na mahal niya at ina ng kanyang anak. Isang menor de edad naman na babae ang natagpo ang patay sa isang madamong bahagi ng Purok 6, Barangay Sico, Lipa City, Batangas, bandang alas 12 ng tanghali nitong Enero 22. Kasabay ng mainit at maalinsangang katanghalian noong January 22, 2026, ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Lipa Municipal Police Station. Ang tawag ay nagmula sa mga opisyales ng Barangay Sico. Ito ay tungkol umano sa natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa madamong bahagi ng Purok 6, Barangay Sico, Lipa City, Batangas. Bilang tugon, ay agad na nagtungo ang grupo ng kapulisan sa lugar kasama ang SOCO. Sa madamong bahagi ng Purok 6 ay dinatna nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Sa ilalim ng isang malaking puno ay nakahandusay ang katawan ng isang babae na nakasuot ng violet na t-shirt at kulay puting short na may mga pulang pinta ng labi. Ang biktima ay kinilala mismo ng kanyang mga kaanak na ang 13 taong gulang na si Chris Inostasyon. Si Chris ay sa Lipa City, Batangas na pinanganak at nagkaisip. Kilala ang pamilya Inostasyon sa lugar dahil sa kanilang pagiging mababait at palakaibigan. Tahimik na namumuhay ang pamilya at walang nakakasamaan ng loob. Malalapit din ang magkakapatid sa isa't isa. Pinalaki ng mag-asawang Inostasyon ang kanilang mga anak sa pagmamahal. Yun nga lang, di tulad ng ibang mga magulang ay hindi naging istrikto ang mag-asawa. Naging abala ang mga ito sa paghahanap buhay sa pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak at mapagtapos ang mga ito sa pag-aaral. Malambing na bata, maaasahan at mapagmahal, ganyan nila ilarawan si Chris. Masiyahin ito at sadyang palakaibigan. Ang mga katangiang ito ng dalaga ang naging dahilan, kaya naman marami itong kaibigan at minsan ding naligaw ng landas. Sa murang edad, ay nabuntis si Chris ng isang construction worker na nagmula sa Bicol, sa katauhan ni Jerry Valle Castor. Noong una, ay ayaw ng pamilya sa lalaki, hindi dahil sa kalagayan ng buhay nito, kundi dahil sa 18 taon ang tanda nito sa kanilang anak na si Chris. Sinubukan nilang paghiwalay ng dalawa, subalit mahal ni Chris ang lalaki at pinaglaban niya ito sa kanyang pamilya. Kalaunan dahil na rin sa pinagdadalang tao ni Chris ay tinanggap ng pamilya si Jerry at pumayag ang mga ito na magsama ang dalawa. Noong una ay maayos naman na naging pagsasama ni Chris at Jerry. Nangako ito na pag-aaralin niya si Chris sa oras na makapanganak ito. Subalit nang iluwal ni Chris ang kanilang anak na lalaki ay nagsimula na ang problema. Kalaunan ay naghiwalay ang dalawa at muling bumalik si Chris sa kanyang pamilya sa Barangay Sico kasama ang kanyang anak. 2 kamay naman siyang tinanggap ng kanyang pamilya at muling pinag-aral, habang naiiwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Habang nasa kanila na ang mag-ina, ay ilang beses pang sinubukan ni Jerry na bawiin ang kanyang mag-ina. Subalit na natiling matigas si Chris at tuluyan na nitong iniwasan ng lalaki. Bagay na magiging mitya sa kanyang kamatayan. January 21, 2026, ayon sa pamilya, ay nagpaalam si Chris sa mga magulang na magtutungo lamang sa birthday party ng isang kaibigan. Nangako pa ito na uuwi din agad at hindi magtatagal, nais lamang nitong magpakita sa kaibigan na nag-imbita sa kanya. Subalit sa kanyang pag-alis ay tila bula na naglaho si Chris at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Pagsapit kasi ng gabi ay hindi na ito nakauwi sa kanila. Nag-aalala man ay hinintay siya ng pamilya buong gabi. Subalit hindi pa rin ito nakauwi, bagay na hindi nito ginagawa, lalo na nga at alam niyang hihintayin siya ng kanyang anak. Nagsimulang maghanap ang pamilya, nagtanong-tanong sa mga kamag-anak at kaibigan ni Chris, subalit walang nakakaalam, isa man sa kanila,
kung nasaan ang biktima. Hanggang sa sumapit ang alas 12 ng tanghali. Pauwi na sana galing sa paaralan ng kanyang kapatid na lalaki na si Manny, kasama ang kaibigan nito. Habang naglalakad, ay bahagyang napalingon ng mga ito sa kalayuan at nakita nila na tila may taong nakahandusay sa damuhan. Nang lapitan nila ay doon nakumpirma ni Manny na ang nasabing babae ay ang kanyang ate Chris na kanilang hinahanap. Dahil dito ay agad niya itong ipinaalam sa kanyang ama na tumawag naman sa barangay officials na siyang tumawag ng mga pulis. Nang makita nila ang katawan ni Chris ay intak ang suot nitong damit. Maliban sa katawan ay may jacket silang nakita sa crime scene. Sa ginawang post-mortem examination sa katawan ng biktima, namatay ito sanhi ng pagkakasakal gamit ang isang jacket. Maliban dito ay nakitaan din ito ng sugat sa kanyang ulo, sanhi ng pagkakapukpok ng matigas na bagay. Dahil sa nangyari, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng kapulisan ng Lipa sa kung ano ang nangyari sa biktima at sino kaya ang salarin. Sa ginawa nilang investigasyon ay isang pangalan ng umagaw ng kanilang atensyon. Ito ay ang dating kinakasama ni Chris na si Jerry Valle Castor. Ayon sa mga kapatid ni Chris ay ilang araw na nila itong nakikitang paali-aligid sa kanilang bahay. At may mga pagkakataon din na hinahabol ito ng kanyang kuya subalit hindi naabutan. Nais umano kasi ng lalaki na makipagbalikan kay Chris, subalit ayaw na ng kanilang kapatid. Dahil dito ay tinuring nila itong person of interest at agad nila itong hinanap. Nalaman nila na nangungupahan ito sa mataas na kahoy, kung saan ito nagtatrabaho bilang construction worker. Nang puntahan nila ito sa kanyang pinapasukan ay nalaman nila na wala ito doon at ilang araw nang hindi pumapasok. Pinuntahan nila ito sa kanyang inuupahan subalit wala din doon ang suspect. Hinala ng mga kasamahan niya ay umuwi ito sa Bicol. Dahil sa misteryong pagkawala nito na tila ba may tinatakasan ay tinuring na ito ng mga pulis na suspect sa pagkamatay ni Chris. Agad na nakipag-ugnayan ng kapulisan ng Lipa sa Camarines Sur Provincial Police Office para magpatulong sa paghahanap sa suspect. Di naman nagtagal ay agad silang nakatanggap ng tawag na nasa kamay ng Tinambak Police Station ang suspect na si Jerry Valle Castor. Tulad ng inaasahan ay pauwi ng barangay Tamyawon sa bayan ng Garchitorena ang suspect. Subalit hindi pa man nakakarating sa kanilang lugar ay kusang loob na itong sumuko sa tanggapan ng kapulisan ng Tinambak. Sa pagkakaaresto sa kanya ay inamin ng suspect ang kanyang ginawa at magugulat ka sa kanyang isinalaysay. Ayon sa kanyang extrajudicial confession ay papunta siya sa bahay ng biktima noong January 21, 2026 ng gabi para sana iabot ang sustento para sa anak. Subalit nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagalit umano siya nang malamang may bagong kinakasama ang dating asawa na isang lesbian. Sa galit ayon kay Jerry ay sinapian siya ng masamang espiritu at napatay niya ang biktima. Hinampas niya ito ng bato sa ulo at sinakal gamit ang jacket hanggang sa mawalan ito ng hininga. Tulad ng una ng hinala ng PNP, ang motibo ng suspect sa kanyang ginawa ay selos. Bagamat ilang beses ding sinabi ng suspect na pinagsisisihan niya ang nagawa at mahal na mahal niya umano ang kanyang mag-ina ay huli na dahil hindi niya na maibabalik pa ang buhay ni Chris. Sa kasalukuyan ay nagtungo na ang grupo ng Lipa Municipal Police sa Bicol para kunin ang suspect at ibalik ito sa Batangas kung saan ito sasampahan ng kasong pagpatay. Kapag napatunayang nagkasala ay maaari itong mahatulan ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong. Ang katawan naman ni Chris ay kasalukuyang nakaburol sa kanilang bahay sa Barangay Sico. Bagamat nagluluksa ay bahagya namang natuwa ang kanyang pamilya sa balitang nahuli na si Jerry Valle Castor dahil sa wakas ay malapit na nilang makamtan ang hustisya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.